Hi guys, welcome to experiment number 5 of the LT Spice tutorial. Yan. For this session, pag-aaralan natin yung tinatawag na parameter sweep analysis. Yan. When we say parameter sweep analysis, basically ang ginagawa natin is pumipili tayo ng specific parameter. By parameter, ibig sabihin yan pwedeng resistor, pwedeng capacitor, inductor, pwedeng source, or pwedeng some attribute o parameter ng isang specific component. As long as available yon para baguhin sa LT Spice, possible natin yung makontrol. So, para maintindihan natin kung ano ba talaga ibig sabihin nun. So, for example, we have this simple voltage divider circuit na merong DC voltage source and then we have two resistors. Now, ang alam natin sa circuit na to, mahati yung voltahe kasi nakaseries yung resistors. Tapos, yung voltage drop across this R2 is dependent doon sa value nung R2 tsaka nung R1. Okay? So, ngayon, nung DC analysis natin, DC sweep analysis, ang ginawa natin, ano bang magiging effect sa output kapag binago natin yung input voltage, di ba? Over a specific range na define natin. For example, from 0 to 24 volts. So, nalaman natin yung magiging effect sa output nun. Ngayon, pag sinabing parameter sweep analysis, ang gusto naman nating malaman, what if itong parameter, itong resistor naman na to, o kaya ito, yung babaguhin natin? Ano yung magiging effect noon sa output? Okay? So, yun yung gagawin natin. Para magawa itong parameter sweep analysis, meron tayong dalawang importanteng directive na kailangan pag-aralan. Yung una is yung dot param, yung pangalawa is yung dot param, sabihin parameter, yung isa is dot step. Okay? So, unahin natin yung dot param. So, pag tinignan natin sa yan, dito, by definition, dot param yan, is a directive which allows us to create a user-defined variables. Yan. So, maraming possibility. Pwede kang maglagay ng mathematical functions and logical functions. So, for example, itong R1, imbes na exact yung kanyang definition, which is 2K or fixed yan na 2K, pwede nating sabihin, ano ba? Tawagin natin itong resistor. Yan. Tapos, para makapag-assign tayo ng, kasi pag niran mo yan ng ganyan yan, ayan, hindi yan magra-run kasi hindi naman naintindihan ni LT Spice ko anong ibig mo sabihin sa resistor. Okay. So, kailangan i-define natin siya. By the way, yung pangalan, kahit na anong pangalan pwede. Okay? Pero itong curly brackets na to, required yan para malaman ni LT Spice na, ayun nga, gusto nating iset yung parameter na to as user-defined. So, dot param space, yung pangalan ng parameter natin, resistor in this case. Okay. Kung ano mang pangalan yung nilagay mo dito, dapat yun din. Tapos kung anong value, kung ano yung gusto mo maging value niya. So for example, gawin natin 8K yung value. Ayan. So pag nirun natin ngayon, .op tayo, ibig sabihin operating point. Pag nag-run tayo, yan, makikita natin meron tayong output voltage na 5 volts, which is expected kasi if R1 and R2 are equal, sabihin yung voltage will be divided equally. Therefore, 10 divided by 2 is equal to 5. So, 5 volts. Okay? So, ba't kailangan pang gawin yung ganito? Pwede namang direct yung 8K. Baka nagkataka kayo. Actually, pwede naman. Pero, ang importansya nito, anytime na magkakaroon ka ng circuit, for example, na multiple yung resistors na same yung value, kunwari, mga 10 sila or 100 sila. Pag may gusto kang baguhin doon na isa, tapos gusto mo ring baguhin lahat na maging ganun yung value, ang mangyayari, isa-isahin mo edit yun eh. Unlike with using this one, kunwari ito, silang dalawa, gusto ko palaging equal yung value nila. So, yun. 8K na rin yung value nito. So, pag gusto kong baguhin silang dalawa, na gawin kong 20K, ito lang yung kailangan kong i-edit. Yan, 20K. So, 20K na sila parehas. Pag nirun natin, kita, same pa rin yung voltage drop. Ang magbabago lang yung kuryente kasi nga nagbago na syempre yung total resistance natin.
Right? Yon. So, pero hindi pa ito yung parameter sweep ha. Parang pinapakita pa lang natin kung paano nangyayari yung pag-assign ng parameter. Pag-define ng parameter. Okay? So, next, try natin yung ito na mismo yung sweep. So, baguhin natin ito. Yung R1, gawin natin fix yung value muna. Gawin natin itong 8K. So, ang next na gagamitin natin is yung dot step. Dot step, tapos click lang and then right click sa dot step. Tapos yun, nilalabas na dot step statement editor. So sabi niya, name of the parameter to be sweep. Ayan. Isi-sweep natin dito. Mali yung nagawa ko dito. Ang isi-sweep natin is yung R2. Ang isi-sweep natin yung R2, tapos ang nature ng sweep, yun pa rin, kagaya ng before, linear, octave, decade, to list. Try muna natin yung list. Mag-sweep tayo ng 2K, 8K, tsaka 12K. Right. So, yan. Automatic, mag-generate niya na yung code. Or pwede rin natin pag-aralan yung syntax na to. Usin lang natin to. Mali tayo dito. This is, this should be 8K. Ang pangalan niya ay R1. Okay. Baliktad. Ang resistance niya ay resistor. Hindi. Ang resistance niya ay 8K. Ito. Ang pangalan niya ay R1. Yun. So, subukan natin. Okay. Kasi yung define ko na parameter dito is R2. Pero, mali. Ang dapat na i-define natin dito is yung name ng parameter natin, which is yung resistor. Not R2. R2 yung pangalan ng resistor. Okay. Pero yung parameter na binuo natin, resistor. So, ito dapat yun. Okay. Run. Yun. So, nakita natin yung range dito sa horizontal axis natin is from 2K to 12K. Kasi nga, ayun, nag-sweep tayo ng tatlong specific value. 2K, 8K, and 12K. Try natin kung ano magiging output. So, yun. So, verify natin kung tama. Sabi daw, kung una, dito na nagsimula yung analysis natin. Ang pangit ng range na to. Baguhin natin. 6 volts. 0. Yan. Tapos, okay. Ito rin yung range natin dito. Yung limit, baguhin natin. Gawin natin 1K din. Tapos sa kabila, mga 13K. Yun. Nangyari. Okay. Hindi siya pwede. Ba? So, parang nakalock siya. Depende dun sa sinet natin na list. Okay? Anyway, 2K. So, kapag nasa 2K tayo, kita naman dito na 2 volts. Okay? Pag 2K daw ang value nito, 2 volts yung magiging drop sa kanya, which is, tama naman kung analyze natin yung circuit natin. Tapos, pag 8K, 8K, ang voltage drop is 5 volts, which is kalahati ng 10, which is tama, kasi nga, equal na sila ng value. Okay. Tapos, finally, sa 12K, 6 volts na yung kanyang value. Alright. So, interesting lang na kung saan nagkaroon ng ng change ng slope sa dalawang linya na to, kung saan sila nag-connect actually. Doon naganap yung yung equivalent resistance nilang dalawa. So, yan. So, basically, yun ang ginagawa natin sa parameter sweep analysis. Okay? Nag-sweep tayo ng isang specific parameter para malaman natin kung ano yung change na may introduce niya doon sa kung ano mang point tayo interesado. In this case, dito sa output na to. Alright. Ang maganda rin dito sa parameter sweep analysis na to, pwede itong gamitin
kasabay ng .op o yung operating point na analysis. DC sweep, pwede rin. AC sweep, pwede rin. Tsaka transient analysis. So, pwede silang lahat. So, subukan natin mag-DC sweep. Okay? DC sweep tayo. DC sweep. I-sweep natin yung V1. Tapos, linear na lang tayo. Start value is 0. Start value is 0. Stop value is 5. Increment of 1. Yan. So, ibig sabihin, yan. Ito, ang range of values nito during simulation will be 0 volts hanggang 5 volts. Ang step niya ay 1 volt. Okay. Tapos, kasabay pa nun, itong resistor natin, magsisweep din. Tapos, ang values na isi-sweep niya, 3. Diba? 2K, 8K, saka 12K. So, subukan natin kung anong itsura nun. So, i-run natin. Yun. Nakita natin dito yung horizontal axis natin is from 0 to 5 volts. Ito yun. Siya yun. Tapos, kuha tayo na output. Yan. Yung output natin ngayon, 3. Bakit 3? Because kada isa rito corresponds doon sa specific value ng resistor natin during that simulation. So, for example, itong green na to, di ba? Naalala nyo? Para malaman kung aling run to, right-click lang. This is run, yung first run. Run 1/3. Ang value ng resistor natin, which is ito, is 2K daw. So, yun. Kung gusto nating malaman kung ano yung output kapag yung input voltage ay 3 volts, so dito tayo pupunta. Tapos, kung gusto nating malaman, 3 volts yung input, tapos ano yung value ng R2? It can be 2K, itong kulay green, yung kulay blue, 8K, itong red is 12K. Ibig sabihin pala, habang tumataas daw yung resistance, mas tumataas daw yung output voltage natin, which is expected naman. Okay? So, yun siya. Ang parameter sweep, pwedeng ipares sa DC sweep. Hindi lang sa DC sweep, pwede rin yan sa pwede rin sa transient or sa AC sweep. Subukan natin. Ano ba tayo nun? Transient analysis. Ito yung nakaraan ng experiment 3. Pero subukan natin dito. So, meron tayong pulse. Para lang maalala natin, tingnan natin yung yung output na ito. Versus input. Yan. Para maalala nyo. Okay? Yung input yung kulay blue. Square wave. So, galing kasi sa pulse. Tapos, meron tayong output taken dito sa node na to across the capacitor. So, nagka-charge, nagdi-discharge. Ganyan. Pwedeng ang gawin natin sa parameter sweep is tignan natin kung anong mangyayari kapag binago natin yung capacitor o yung capacitance ng capacitor natin. Subukan natin yun. So, baguhin lang natin yung value niya. Imbes na specific na 1 microfarad, gagawin natin cap. Yan. So, kahit anong pangalan pwede. Tapos, spice directive, dot step, parameter na cap, yung pangalan, isweep natin siya. Yung original value kasi 1 micro So, gawa tayo ng list na lang. Actually, para hindi kayo malito, pwedeng dot step na lang muna. Dot step, tapos right click, tapos dun yun na i-set up. Pwedeng linear, pwedeng list. Subukan naman natin yung linear this time. Yung cap, yung parameter na sinisweep natin. Ang start value natin, ano ba magandang start value? Siguro kalahati ng 1 micro, 0.5 micro. Stop value natin ay 1.5 micro. Increment natin ay 0.5 micro. Parang gumawa lang din tayo ng list. Meron 3 values. Para hindi masyadong masakit sa mata tignan. So, ang magiging values natin dyan is 0.5 micro. Next is 1 micro. Next is 1.5 microfarad. Okay, so yun. So, pag niran natin ito, yun siya. So, 3 graph nung
tatlong graph yung capacitor kasi ano yun, yung graph na yun, isang simulation for every specific capacitor value. So, zoom in na lang muna tayo saan ba maganda? Dito. Yan. Tapos, gamit tayo ng yun. Ito. Itong una nakita natin kung saan nakapag-charge siya ng todo para malaman natin, ito, di ba? Yan yun. Tingnan natin na. Ito, bakit siya hanggang doon? Yun. Siya yung pinakamataas yung na-charge. Bakit kaya? Ano kayang value ng capacitor doon? Ito yung unang run, 500 nano or equal to 0.5 microfarads. Ano yung sumunod? Yung sumunod, ito siya, yung pangalawang pinakamataas. Okay, right click ulit. Right click ulit natin. Second run pala yun, 1 micro. Then, finally, yung natitira, ito siya. Oh no. Ito. Yan siya. Hindi. Ulitin natin para mas maganda yung ano. Ito. Yan. Itong huli, papansin natin. Yan o. Siya yung pinakamababa yung charge, pero hindi rin naman siya masyado nag-discharge. So, yung run na yun is yung third run or 1.5 microfarad. Ibig sabihin pala, pag mas maliit yung value ng capacitor na nilagay natin, mas mas nakakapag-charge siya agad. Mas mabilis siya nakakarating doon. So, yun yung isang use nitong parameter sweep. So, pwede nating malaman yung effect nung pag-change ng isang parameter doon sa output o sa kung saan man tayo interesado. Tapos, yung last siguro na pwede nating example dito is yung sa AC analysis. Yan. Ito rin yung nakaraan, experiment 4. Di ba, naalala natin? Pag AC analysis, again, naalam natin yung output with respect to a range of frequency. So, parang frequency analysis to or frequency domain. So, ito siya. Ito yung frequency response curve ng ng simple circuit natin na ito. Okay. So, anong pwedeng gawin ulit sa sa parameter sweep analysis? So, pwede tayong mag-sweep ng parameter. So, it's in this case, it's pwedeng galawin natin yung R1, pwede rin yung yung C1. So, since nagawa natin yung sa capacitor kanina, try natin yung R1 naman. So, baguhin natin yung value ng resistance. Imbis na 1K, gawin natin siyang user-defined. Tapos, yung pangalan ng parameter natin ay, sabihin natin, resistor 1. Okay, so, resistor 1. Tapos, step. Okay. So, right click again. Tapos, ano yung parameter na si-sweep natin? Si resistor 1. Anong nature natin? So, bahala ka na ulit dito kung anong type mo. Subukan natin linear. Start tayo 500 ohms. Mag-end tayo ng 2,500. Increment natin, gawin natin 500. So, meron tayong 5 values effectively. 500, 1,000, 1.5K, 2K, and 2.5K. Alright. So, pag nag-run tayo, ito yung magiging itsura. Yun. So, 5 na sila. Kasi ito, ganun pa rin yung sweep natin. Frequency sweep pa rin kasi nga, AC analysis tayo, di ba? Frequency analysis. Pero ngayon, mapapansin natin yung frequency response ng circuit natin, nagbabago pala. Nagbabago yung roll-off. So, itong kulay, violet, kumpara dito sa kulay green na to, mas mabilis yung yung roll-off dito. So, ano ba tong kulay kulay green na to? So, alamin natin, yung kulay green na yan pala yung first run, which is 500 yung value ng resistor. Tapos yun, pwede natin tingnan yung iba. Yan. Yung kulay blue, ito pala yung second run. Yan. Ito
third run, fourth run, fifth run. Ibig sabihin, habang tumataas pala yung value ng resistor natin, yung resistance dito, ibig sabihin, mas mabilis nagro-roll off yung natin, yung frequency response ng circuit natin na ito. So, yun lang. Marami pang use itong parametric sweep na analysis, pero basically, yun yung concept niya. So, thank you.